Young Novela. Anyos nang pumasok ulit sa second year si Andrea. Kailangan niya pa kasi mag-ipon para sa pag-aaral kaya isang taon din siyang huminto. Nagtatrabaho siya sa karinderya ng kanyang tiyahin. At ang sweldo nito ay iniipon niya para sa pag-aaral nilang magkakapatid. Ang mansyon ng Magilyar naman ay may mga bago ng caretaker kaya napilitan ng nanay at tatay niya na bumalik sa pagsasaka. 6 na buwan bago sila magkapera mula sa pag-aani ng mga palay, kaya mas naging mahirap ang buhay nila. Kahit na dumating ang panahon ng pag-aani ay kulang pa sa pambayad utang ang lahat ng kinita sa pagsasaka. Pumapasok siya sa paaralan na isa lamang ang uniforme, kupas na sapatos na iniingatan niyang hindi mabubutas o masisira. At ang baon niya ay kanin lamang na binalot sa dahon ng saging. Ganito siya kahirap, pero mas importante sa kanya ang makatipid. Tuwing gabi ay palagi siyang nagdadasal na sana'y makaraos at gabayan lagi ng may kapal. Kamusta na kaya si Kuya Anthony? Iniisip ko pa rin ang pangako namin sa isa't isa. Tanong niya sa sarili habang nakaupo sa isang kiosk ng kanilang paaralan. Kalalabas lamang nila mula sa huling subject ng umagang iyon. Sa ilalim ng malaking punong mangga ay kumakain siya ng tanghalian. Nakakahiya naman daw na sumabay sa kanyang mga klase na may mga ulam at mga ganda ang mga suot. Karamihan sa kanila ay may mga cellphone na touchscreen, ilan lamang na katulad niyang mahirap ang wala. Binuksan ko ang dahon ng saging na may lamang kanin. As usual, tuyo ang ulam ko. Ang ulam namin itlog ng manok na alaga namin na inilagay ko sa baon ng mga kapatid ko. Napaw na sa elementarya pa lamang. Hello, pwede sumabay? Tinig ng laki aking narinig. Nang tinignan ko kung sino ay si Brian Lee, isa sa mga ikaya at matalino kong kaklase. Nakangiti ito sa akin at kitang-kita ko ang mapuputing ngipin nito at dimple sa kanang pisngi. Crush ng campus si Brian. Tinakpan kulit ang aking baon dahil nahihiya ako sa kanya. Ba't mo pinalot ulit? Andrea, sure tayo sa ulam. Hindi ko ito mauubos. Sambit ni Brian. Umiling ako. Wag na, sa'yo yan. Andrea, masama ang tumanggi sa grasya. Isa pa, gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo. Lagi ka kasing nag-iisa. Ha? Ba't mo alam? Umupo ito sa aking tabi at binuksan ang baon nito. Inilagay nito ang 2 pirasong fried chicken sa aking baon na siya mismo ang bumukas. Dumadaan kasi ako lagi rito tuwing lunchtime para pumunta sa kantin. Parang sarap kumain rito sa ilalim ng puno Kaya naisipan ko magdala ng baon para makasama ka rito. Nag-init ang aking magkabilang pisngi. Naiilang ako kay Brian. Ibang itsura ng pananamit niya para sa akin. Halata sa itsura niya, antas ng kanyang pamumuhay. Ngunit habang nag-uusap kami, ay nabatid kong mabait si Brian. Katulad ni Kuya Anthony, ay marami rin itong kwento. Hindi rin ito nakakapuwing kasama. Simula noon ay naging magkaibigan na sila ni Brian at hanggang 4th year high school na sila ay naging malapit sila sa isa't isa. Dumadalaw rin si Brian sa bahay nila at kaya naging malapit na rin si Brian sa mga magulang niya at mga kapatid niya. Minsan ay tinutokso sila ng mga klase nila dahil close na sila sa isa't isa. Ngunit hindi sila pinapansin ni Andrea dahil parang kapatid lamang ang turing niya kay Brian. Mas matanda si Andrea kay Brian 2 taon dahil nga laging tumitigil sa pag-aaral kaya nung naging magkaibigan sila ay tinulungan na rin siya ng mga magulang ni Brian kaya malaki na rin ang pasalamat niya dahil naging magkaibigan silang 2. 17 nang makapagtapos si Andrea ng high school at si Brian naman ay 15. Ang tingin sa kanya ni Andrea ay isa ng nakakabatang kapatid. Kaya nalungkot itong si Andrea nang sabihin ni Brian na pupunta na siya ng US para mag-aral ng kolehiyo. Pero masaya pa rin si Andrea para sa kaibigan dahil gusto rin ni Andrea na matupad ang pangarap ni Brian na mag-isang doktor. Hiwalay na kasi ang mga papa ni Brian. Ang papa ni Brian ay isang doktor sa US at doon muna siya titira hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Habang bakasyon ay namamasukan itong si Andrea bilang katulong sa bahay ng teacher niya noong 4th year high school. Nagbabakasakali ang dalaga na makatipid at makapag-aral na rin sa darating na pasukan sa kolehiyo.
5 taon nang lumipas at 1 taon na lang at babalik na si Kuya Anthony. Naalala pa ba niya kaya ako? Naalala pa ba niya ang kanyang pangako sa akin? Tinupad ko ang aking pangako sa kanya na mag-aaral ng mabuti. Tinupad ko ang aking pangako na hindi magpapaligaw sa iba. Si Kuya Anthony kaya, gano'n rin kaya sa akin? Tanong ni Andrea sa sarili. Hinawakan niya ang pendant na hugis puso at ipinikit ang kanyang mga mata. Kahit ilang taon na ang lumipas ay si Anthony pa rin ang laman ng kanyang puso at wala ng ibang makakahigit pa.